Hey guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. Kasama ko ang aking anak. Yes, say hi to the Say vlog. hi muna. Hi. I wanna join the vlog. Ayan. I'm Zion. I'm Okay. excited for chick and chick. I'm excited to it. Okay. Alright, so yun guys, no, gabi na dito sa Canada. It's already 7:03 na ng gabi dito sa Calgary. And super, dark talaga na ng skies. Yes. So, wala ka na makikitang araw. Dati kasi maliwanag Oo, pa eh. dati, pag mga during summer, maabot ng alas 10 yan, ganyan, maliwanag Wala na, pa. syempre, pa-winter na tayo, guys. Paano na yan? Padilim ng padilim. Tapos, darating yung time na mag-a-adjust yung oras namin. I think, first week ng November, mag-a-adjust yung oras namin. Yeah. So, And atras. Atras, no? Ng isa, oo. O daylight saving Yes. or whatever do you call that. And then, babalik din yun or mag-umpisa na naman by March, I guess. Alright, so yun guys, no, meron tayong ulit i-share na news ngayon. And mukhang medyo mabigat tong balita na to. So, no? hindi na muna to about sa layoff, mga slowdown ng company. Alam naman natin na yun talaga yung nangyayari ngayon sa Canada. Yes. Pero ngayon, itong balita natin ay about naman sa pagre-raid na ginagawa ng CBSA. Yung CBSA, ang ibig sabihin nun, Canadian or Canada Border Services Agency. So, bakit ba ngayon nagre-raid? Parang nakakatakot naman. Ang nire-raid ba dyan yung mga nagdodroga? So, hindi po. Yan, related to ngayon sa immigration. So, meron kasing concerns about irregular migration, yung mga unauthorized work, and yung mga deportation backlogs. Okay. So, isa-isahin natin muna yon. So, yung concern nila, irregular migration. Anong ibig sabihin nun? So, ito yung mga tao daw na undocumented na tumatawid sa border ng walang proper na documents. Yeah, walang papel. So, hindi ka ibig sabihin authorized na pumunta sa Canada pero nandito ka. And kasama na rin daw dito yung mga may expired na or lapsed na yung visa pero nag-i-stay pa rin illegally. Kasi pwede mo naman yan applyan for extension, pero for some reason, pwede kang na-deny or hindi ka na nakapag-extend. So, ang ginagawa ng iba guys, kunyari, parang nag-i-stay pa rin dito kahit wala na silang valid na visa. So, ang tawag na dyan ay, kumbaga sa atin sa Pilipinas ay TNT, tago ng tago. And then, meron din ang CBSA na deportation backlogs. So, ibig sabihin, na-issuehan na ang mga tao na to ng deportation order, pero ang nangyari ay nandito pa rin sila hanggang ngayon. So, yun na nga po, no? Medyo malaki yung bilang nito ng mga taong to, yung nag-irregular migration, yung may mga unauthorized work, and yung mga na-orderan na i-deport. Pero until now, ayan, pinaghahanap-hanap pa rin. Yun. Kasi kung makakapanood kayo ng mga videos about immigration, tuloy-tuloy pa rin talaga ang paghahunting nila sa mga tao. Like, lalo na yung mga undocumented ones. So, nasa hot seat na rin kasi yung immigration, lalo na, or particularly na yung CBSA, dahil nga, gusto nang ipa-run down. Nasaan daw ba yung mga kailangan i-deport, yung mga undocumented workers or yung mga irregular na nakapasok dito sa Canada, nasaan sila? Actually, medyo mahirap yan. No? Let's say, nag-apply sila dito, no? Tapos may address na binigay. Tapos, hanggang sa na-deny sila, syempre, dito, pwede ka naman lumipat ng ibang lugar eh. So, even provinces, mahihirapan na sila para hanapin ka talaga. Oo, na i-trace. So, kailangan daw, syempre, mapauwi. Ang main concern din talaga nila, syempre, yung housing crisis, so, hirap na talaga yung competition din with the work ngayon. So, nakakahirap or hindi nakakatulong yun sa mga like residents talaga na kailangan ng housing or work. So, yun pa rin ang nasa supply for competition. So, kailangan nilang ma-remove dito daw sa Canada. Kaya ngayon, mas pinaiigting na. Dati kasi parang hindi alam or wala silang record. Ngayon, nagagawa na sila ng spot check
or ng workplace raid. So, ibig sabihin, pumupunta na sila sa mga establishments, mga restaurants, hotels, tinitingnan na kung yung mga workers or empleyado doon ay may valid permit or status. So, aside from yung mga raids or spot checks, meron ding joint investigations. Yan, para matrace yung mga undocumented individuals. So, meron din daw dito na ginagawang human smuggling. Yan, pati na rin may mga employer violations. So, maraming iniimbestigahan. Yan, sa pag-investigate nila, natitrace nila nga na may mga undocumented workers. So, yun guys, no, recently, dito sa Calgary, like Alberta. Meron bang numbers dyan? Meron ng ginawang raid or workplace check. Yung pagre-raid ngayon, yung mga spot checks na ginagawa, that is in connection sa mga nangyayaring housing crisis ngayon, pati na sa mga difficulty in accessing public services. And yun nga, sinasabi nila, sobrang dami na ng temporary residents dito. So, ang goal talaga nila ay mapababa yung bilang ng temporary residents. Kaya, eto nga po, yung Prime Minister ng Canada ay nag-alat na ng napakalaking halaga. Yan, para ma-meet yung goal, which is to remove yung mga undocumented workers dito, yung mga illegal migrants or workers. So, magkano ba yung nilabas na pera? Napakalaki. Yan. So, nasa $617 million. Guys, ang laki nun, no? Parang iniisip ko nga nung nababasa ko tong news na to. Sana ganun din sa Pinas, may mga budget for certain purposes para ma-meet mo yung budget goals. naman sa Pilipinas. Nasaan? Kinukurap lang. Yun lang talaga. So, ito, at least may pera din yung Canada to fulfill this purpose or meet this objective. So, $600 million. Wow. And with that budget, no, ang goal nila is makapag-hire. So, feel ko hiring sila or kakatapos lang siguro, mag-hire sila ng 1,000 individuals or new officers para i-conduct itong raid. Yan, di ba? Para makapag-counter sa illegal employment, human smuggling, at yung mga may visa overstaying. So, yun guys, no, ang critical work din kasi ng CBSA, syempre sila yung task sa admission and then sa mga illegal entry. So, kanila ding task yung mga deportation. So, kung meron ng deportation, dapat i-implement yun, di ba? Umuuwi talaga yung mga tao. Dapat. Kaya lang, ang nangyayari ngayon, yung mga may deportation order, guys, kahit meron na silang order, hindi sila umuuwi. And hindi sila matrace kung nasaan na sila. Yes. So, ilan ba yung bilang ng mga may deportation order na? So, sabi dito, actually na lost track na daw sila. Hindi na nila mabilang ang eksakto, pero nasa 29,000 daw na individuals. So, nasaan yun? No? Dami. Yan, kaya ini-implement nila tong crackdown kasi hindi pwedeng pakalat-kalat lang sila dyan, nag-work, nag-illegal stay. Hindi mo malaman kung anong ginagawa nila, ba't nandito pa rin sila sa Canada. Pero yun nga, 29,000. Yeah, may reason din siguro dahil mas feeling nila mas giginhawa pa rin ang buhay nila dito. Di ba? Unlike sa kanilang siguro bansa. Yeah. So, merong reasons, pero syempre, we don't know. Although yun nga, ang task ng CBSA is to implement yung order. Kaya pinaghahanap na nga po, I think, kanya-kanyang province na yung galawan. So, kanya-kanyang task, ano yung gagawin, paano hahanapin ang mga kailangan pauwiin. Paano kaya nila na matitrace, no? Siguro nagra-random check sila. Ayun na nga, kaya ito ang ginagawa nila, raid or spot check. So pumupunta sila kung saan feel nila, 'di ba? Random nga naman 'yon. May mga undocumented workers or doon nagtatago yung mga may deportation order. Okay. Actually, yan makwento natin dito sa Calgary, guys. Meron nang ginawang spot check. Yan, nagre-raid na rin sila dito sa Calgary. So, kung nabalitaan nyo, just this month yun October, may nag-raid sa ilang construction site and event centers dito sa Calgary.
and nakahuli sila, ayan, nakakita sila na merong nagtatrabaho or merong 40 undocumented workers. Oh. So, paano nila nahahanap yun or nakikita? May mga nagtitip. Yan, Pwede, siguro may nagsusumbong na rin. Yes. So, may mga nagsusumbong, kaya hindi ka rin safe yan ka. Kung undocumented ka, 'di ba? Kung you are facing deportation order, meron pa rin magtitip at magtitip. And yun nga, kapag may nakitang mga hindi dapat mag-work pero hinahire sila to work, yung employer nun ay pwedeng maka-face ng penalty worth hundreds of thousands of dollars. Wow. So, para din, syempre, matakot sila mag-hire. Naman, syempre. Kaya, natural lang yun. Talagang bibigyan ka, sige, magbabayad ka ng ganito kapag kumuha ka ng mga ganitong klaseng tao na walang papel. Yeah. So, ngayon nakakailan na raw dito sa Calgary, and by the end of the year, ang goal nila ay maka 200 plus na spot checks or raids. So, guys, yung mga kababayan natin dito sa Calgary, wag na kayong magulat kung merong mga CBSA officers na nag-spot check or nagre-raid sa mga companies dahil nakamandato sila na maggawa or magsagawa ng maraming raids or spot checks within the year. Yeah. So, maalala ko na lang din pala na, baby. Ito naman hindi sa Canada. Nung time na nasa Holland or Netherlands, syempre may mga kababayan din tayo mga ganyan, klase ng mga TNT, ganyan. So, ang kwento sa akin ng mga tita ko, ang ginagawa ng mga pulis, nagra-random check sila. Alam niyo kung saan? Sa bus pa lang. So, titignan nila, hanapin nila yung passport mo, kung hanggang kailan yung visa mo. Kunyari, let's say ako, na-check ako. Parang nangyari sa akin to nung pumunta ako galing ako Netherlands, papuntang Germany, sumakay ako ng Flixbus, chinek talaga yung passport ko. Kung hanggang kailan yung valid ng ng visa ko, sino pupunta ako sa Germany. So ganun sila kahigpit, no? Pero dito, hindi ko alam kasi kung paano nila matitrace, kasi nga gaya mo sinabi mo na para pupunta sila sa kunyari sa isang workplace, doon sila mag-check. Pero, yun yung ko. Ang pwedeng maging problem, kunwari, kung passport, hindi naman natin laging dala yung passport. Yun nga lang. Diba? And then, kunwari, yung passport natin, although may visa yan, pwedeng expired na yan, pero valid pa rin yung status natin kasi na-extend natin, diba? So, meron tayong permit din. Pero siguro, pwede nilang silipin din yun. Tatanong nila, asan yung pinaka-permit mo, diba? Siguro naman nakasave sa email mo or what. Oo, pwedeng. Ako nga, hindi minsan nakasave. Kailangan ko pa i-download yun sa GCK or whatever. So, ngayon, kung umiigting na yung mga raid or spot check, so, payo na lang natin sa mga kasamahan natin dito, dalhin natin lagi yung permit. Hindi naman kailangan hard copy, even if kailangan, siguro screenshot na lang sa phone nyo, para mas madaling ma-present at wala nang question sa inyo, makapag-move na sila sa other worker or individual. Kasi syempre, libo-libong workers ang i-deal nila. Mas gusto nila yung mabilis yung pacing ng pag-check kung yes or no ka ba. So, pag may nakita naman sa inyo na positive, meron pa kayong valid permit, yan, ligtas na kayo. Yeah, pero diba? Di ba pagka tourist, dapat kailangan laging hawak mo yung passport mo or kahit yung copy lang ng passport I think ko lang yun na encounter or na-experience nga nung nag-Germany tayo sa diba, Europe. Dapat, yun yung tayo. Di ba dapat lagi natin dala yun? Dito naman sa Canada, hindi siya ganun ka ayun nga lang. Advisable. O hindi siya ina-advise sa mga tourist. Pero ngayon, kung nagkakaroon nga ng crackdown, ay yan, kailangan nyo dalhin. Yes. Or yun nga, screenshot na lang guys para madali nyo ma-access. In case, yan nga, masaktuhan kung nasan man kayo, kung saan man sila nagre-raid, diba? Kasi hindi naman natin masabi, kasi confidential yun, hindi nila ipapaalam kung saan yung next site or workplace na bibisitahin nila for surprise check. Yes. Yan. So, yung goal nga ng CBSA is makapag-remove pa like 20,000 individuals more. Yan, compared to last year. So, last year, nakapag-remove daw sila ng about 16,470 na individual. So, 25 increase yon versus last year. Pero napakababa pa rin nun kumpara sa yan in totality na kailangan mo ma-remove dito sa Canada. So, guys, ang total nga nang na-mention natin, di ba, na hindi matrace ngayon kung nasan yung mga
individuals na kailangan i-deport. So, sabi natin, nasa 29,000 individuals yun. So, nasang province ba sila nakakonsentrate? Yan, ang sabi sa news, yung 21,000 doon out of 29,000 ay nasa Ontario. Wow. Ang dami. Yung pa naman yung napakarami, especially yung mga Indians, no? Oo. Andiyan ang marami. Oo. Feel ko talaga, yan, andun talaga yung bulk nga, 21,000. And then, 6,000 doon ay nasa Quebec naman. So, parang medyo may problema daw sa pag-i-implement yan ng batas. Like, kaya siguro doon din magpo-focus yung mga bagong hinar na officers sa Ontario. Although, may nakarating na rin sa Calgary. So, hinahati-hati siguro nila yan per province. And then, let's go naman sa nationality. Sa 29,000 na yan, ilang kaya ang Pinoy? Or sino yung nangunguna? Yan. Yan, malaman natin dito sa news. So, sabi, sa out of 29,000 na kailangan i-deport, ang nangunguna sa listahan, yan, sa bilang, ay ang mga, alam mo, Indians na naman sasabihin niya. Hindi. Top 2 lang siya. Mexican. So, unang-una, Mexican. So, nasa 7,622 daw yung cases. So, for that purpose, na siguro deportation. And then, yun nga, followed na ng Indians, top 2. And then, top 3, Nigerians. Top 4, Haitians. So, at least, no, wala sa listahan ng mga Pinoy. Pilipino. Siguro may ilan-ilan, pero hindi siya nasama sa top. So, marami daw dyan ay nag-evade na ng hearings kasi nga na-deport na or paulit-ulit ng kailangan i-deport pero nagtatago na daw. So, 600 din daw dyan out of sa 29,000 ay may mga record ng crime. So, convicted criminals sila na kailangan talaga mahanap. Kasi, it's a threat daw sa public din. Kung pakalat-kalat sila, hindi mo mahanap, may kailangan na i-deport. So, nasa sila baka makapag gawa pa ng another crime, which is nakakatakot, diba? So, yun guys, no, ang dami nangyayari sa mundo. Yan, pati dito sa Calgary, no, akala lang natin concentrated sa Ontario yung maraming mga irregular migrants, yung mga undocumented workers, pero dito, ang dami ring nahuli, which is nasa 40 daw yung undocumented ones. Pero feeling ko naman, baby, lahat naman siguro ng part ng Canada, meron talagang... Meron at meron. Kasi syempre, depende sa kanila kung saan sila pupunta. Yes. So, tingnan din natin kung ano yung ginagawa sa Ontario, no? Paano ma-trace, kasi kung nandun yung bulk ng mga kailangan pauwiin, ay paano nila hahanapin yun? Actually, mahirap talaga yan. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Yung paglilipat dito, kahit sa kasi part ng Canada pumunta, pwede pupuntahan eh. So, mahirap ka talaga i-trace. Pwede rin magkaroon ng siguro reward system sa mga nagtitip, di ba? Mas gaganahan yung mga nagtitip. Pwede. So, pero yun nga, syempre talaga delikado. Kaya, kung may deportation order na rin, ay dapat sundin na. Kailangan na umuwi. Otherwise, baka mas lumaki pa yung penalty nyo, mas magkaroon pa ng negative consequences para sa inyo. So guys, bago namin tapusin itong video na to, isingit ko lang din pala, no? Sa ngayong darating na November 8, merong show si Kuya Jobert. Actually, birthday show niya to, ano? Na magaganap saan? Sa Chinese Cultural Center. So, ngayong November 8 yan, 6 p.m. So, yung link is in the description box below. And then, you can use our promo code Alwin and Emma para pag check out nyo ay magkaroon kayo ng additional $5 discount. And you can also do Interact. Pay na lang kayo via Interact. Contact nyo lang din yung person dyan sa link below para magkaroon kayo ng another $5 discount. So, yan. Para maibsa ng ating mga lungkot at yung mga stress sa buhay, tayo muna ay magtawanan sa comedy show ni Kuya Jobert. Right? Sa mga taga-Calgary yan na, kasi yung show, syempre, ay nandito sa Calgary. Pero, syempre, welcome ang from other towns like Edmonton, Red Deer. Mga malalapit dito sa atin. Yung mga malalapit dito. So, see you on November 8, guys. Yes, pupunta tayo dyan. Yan. Makikitawanan tayo dyan, syempre. Alright. So, yeah, I think hanggang dito na lang muna, guys. Maraming salamat na naman sa pagsubaybay ninyo sa aming vlog for today. And syempre, dahil closing na, andito na naman si Zion na hindi magpapahuli. So, yeah, we'll see you again on the next one. Peace.